Nagbukas ang kwento sa pinakamalaking bilangguan para sa kababaihan sa South Korea. Sa labas ng piitan, naghihintay ang ilang tao, kasama ang isang pastor para salubungin ang isang bilanggo na malapit ng makalaya. Ilang sandali pa, bumukas ang malaking tarangkahan ng kulungan at lumabas ang isang babae na agad nilang sinalubong ng awitin bilang paggalang. Ang kanyang pangalan ay Lee Jung-ja. Hindi siya isang kilalang lider o tagapaglingkod ng komunidad, kundi isang babaeng nahatulan ng pagpatay. 13 taon siyang nakulong matapos akuin ang pagpatay sa 5 taong gulang na batang si Wonmo. Noong mangyari ang insidente, 19 na taong gulang pa lamang si Gyum-ja. Ang kasong iyon ay naging laman ng balita sa buong bansa at nagdulot ng matinding pagkabigla sa publiko. Ang higit na kinaaliwan ng mga tao ay ang katauhan ng suspect. Hindi nila matanggap na ang isang batang babae na may inosente at kaakit-akit na mukha ang siyang inakusahan ng ganoong kalupit na krimen. Gayunpaman, dahil siya mismo ang umamin sa kasalanan, wala nang nagawa ang batas kundi hatulan siya. Dahil sa kanyang kasikatan, naging sentro siya ng atensyon ng publiko. May mga taong ginaya pa ang kanyang pananamit at mayroon pang gustong gumawa ng pelikula tungkol sa kanyang buhay. Habang patuloy siyang hinuhusgahan ng buong bansa, nanatili lamang siyang tahimik. Hindi siya nagtangkang ipagtanggol ang sarili at tinanggap na lamang ang kaparusahan na ipinataw sa kanya. Sa loob ng kulungan, isa sa mga hindi nawala ng pag-asang may kabutihan pa rin sa kanyang puso ay ang pastor na si Kim. Madalas niya itong dalawin at hikayatin na manalangin dahil naniniwala siyang ang pananampalataya ang tanging daan upang magbago ang isang tao. Sinabi pa niya kay Gyum-ja na sa kabila ng kanyang kasalanan ay may anghel pa ring nakatago sa kanyang kalooban. Bagamat hindi siya naniniwala rito sa umpisa, sinunod pa rin niya ang payo ng pastor at nagsimulang manalangin araw-araw. Habang lumilipas ang panahon, tila unti-unting nagbago ang kanyang pagkatao. Lagi na siyang nakangiti, tumutulong sa matatandang bilanggo, naghahanda ng cake tuwing may kaarawan ang kanyang mga kasamahan at nagtuturo pa ng leksyon sa ilang preso. Dahil sa kanyang mabuting asal, nakilala siya bilang huwarang bilanggo at taon-taon siyang tumatanggap ng parangal bilang pinakamahusay na inmate. Para sa marami, tila tuluyan na siyang nagbago at inilaan na ang natitirang buhay sa paggawa ng kabutihan. Hindi na malaya ng lahat na lumipas na pala ang 13 taon at dumating na rin ang araw ng kanyang paglaya. Masayang sinalubong siya ni Pastor Kim at ng kanyang mga kasama sa labas ng kulungan. Bilang bahagi ng tradisyon, inabutan siya ng isang puting tokwa na sumisimbolo sa pangakong mamumuhay ng simple at matuwid matapos makalaya. Ngunit sa halip na kainin ito, walang pag-aalinlangang itinapon ni Gyum-ja ang tokwa sa lupa. Sa isang iglap, nabasag ang paniniwala ng lahat. Lumabas ang katotohanan ang ipinakita niyang kabaitan sa loob ng kulungan ay isa lamang palabas upang mapababa ang kanyang sentensya. Hindi siya nagbago, matagal na pala siyang naghihintay ng tamang pagkakataon upang isakatuparan ang tunay niyang balak. Pagkatapos makalaya, nagtungo siya sa bahay ng dati niyang kasamahang bilanggo na si Park Ki-jong. Mula pa noong unang araw nila sa kulungan ay labis na ang paghanga nito kay Gyum-ja. Naniniwala kasi siyang isa itong napakabait na babae na tila isang anghel dahil sa maamo nitong mukha at mabuting pag-ugali. Si Gyum-ja rin ang nagturo sa kanya kung paano manalangin. Kaya nang muling magkita ang dalawa matapos ang napakaraming taon, labis ang tuwa ni Ijong. Ngunit kabaligtaran nito ang ipinakita ni Gyum-ja. Wala siyang emosyon at tila may mas mahalaga siyang dahilan kung bakit siya bumisita. Habang nag-uusap sila, napunta ang kanilang usapan sa isang planong matagal na nilang pinaghandaan. Matapos silang kumain, parehong nakatulog ang dalawa. Habang natutulog, muli na namang napanaginipan ni Gyum-ja ang bangungot na matagal nang bumabagabag sa kanya sa loob ng 13 taon. Sa kanyang panaginip, nasa gitna siya ng isang malawak na lugar na nababalutan ng yelo habang hinihila ang isang nilalang. Nakapagtataka dahil mukha lamang ng tao ang taglay nito, samantalang ang buong katawan ay kahawig ng isang aso. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto siya. Tiningnan ito ng diretso sa mga mata at walang pag-aalinlangang binaril. Sa halip na matakot o magsisi matapos ang pagpatay, nakahinga siya ng maluwag na para bang matagal na niyang minimiti upang tuluyan siyang magkaroon ng kapayapaan. Habang nasa panaginip si Gyum-ja, makikita sa kanyang mukha ang isang kakaibang ngiti na tila ba nakatagpo na siya ng kapayapaan. Pagsapit ng umaga, agad siyang nagtungo sa tahanan ng pamilya ni Wonmo. Pagkakita pa lamang sa kanya ng mga magulang ng bata, ay labis silang nabigla at natakot. Ngunit hindi siya naparoon upang manggulo o maghiganti. Dumating siya upang humingi ng tawad, subalit kakaiba ang paraan ng kanyang paghingi ng kapatawaran. Kinuha niya ang isang kutsilyo at sinimulang hiwain ang sarili niyang daliri. Hindi siya tumigil hanggat hindi siya pinatatawad ng mga magulang ng bata. Dahil sa labis na takot, agad silang tumawag ng ambulansya. Ilang araw ding ginamot si Gyum-ja. Bagamat nailigtas ang kanyang daliri, naubos naman ang lahat ng perang naipon niya para sa pagpapagamot. Dahil dito, napilitan siyang magtrabaho sa isang panaderya upang muling makapag-ipon. Makalipas ang ilang araw, binisita niya ang dati rin niyang kasamahang bilanggo na si Yusun na minsang nakulong dahil sa pagnanakaw.
Noong nasa kulungan pa sila, madalas mawalan ng malay si Yusun hanggang sa malaman ng mga doktor na malubha na pala ang kanyang sakit sa bato. Noon, si Gyumja ang kusang nagbigay ng isa sa kanyang mga kidney upang mailigtas ang buhay nito. Dahil sa napakalaking sakripisyong iyon, itinuring na ni Yusun si Gyumja na parang tagapagligtas at nangakong habang buhay siyang tatanaw ng utang na loob. Habang nag-uusap sina Gyumja, Yusun, at ang nobyo nito, muling napunta ang usapan sa lihim na planong matagal na nilang inihahanda. Maya-maya ay inilabas ni Gyumja ang isang lumang aklat na puno ng mga nakatiklop na papel. Nang isa-isahin nilang buksan at pagsama-samahin ang mga ito, lumitaw ang kumpletong disenyo ng isang baril. Ang librong iyon ay regalo sa kanya ng isang matandang bilanggo na dati palang miyembro ng Korean Secret Agency. Sa mga huling araw ng matanda sa kulungan, si Gyumja ang nag-alaga rito ng buong puso. Bilang pasasalamat, ibinigay sa kanya ang mahalagang aklat at sinabi na balang araw, kapag dumating ang oras na gusto niyang ipaghiganti ang malaking kasalanang ginawa sa kanya, magiging napakahalaga nito. Iniabot ni Gyumja ang blueprint kina Yusun at sa nobyo nito at inatasan silang gawin ang baril sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nito ay umalis siya upang bisitahin ang isa pa niyang dating kasamahang bilanggo. Ang babaeng iyon ay si Sehyun. Noong nakakulong pa sila, palagi itong inaapi ng isang marahas na preso. Tahimik lamang na tinitiis ni Suhi ang pang-aabuso araw-araw. Hanggang isang araw, sinadya ni Gyumja na magtapon ng sabon sa sahig habang naglilinis. Nadulas ang mapang-abusong bilanggo at bumagsak ng malakas, dahilan upang makaganti si Suhi kahit hindi direkta. Mula noon, hindi na nakalimutan ni Suhi ang kabutihang ginawa ni Gyumja at nangakong tutulungan siya anumang oras na kailanganin niya. Isa palang iskultor si Sehyun. Dahil dito, iniabot ni Gyumja ang isang larawan at inutusan siyang gumawa ng rebultong eksaktong kamukha ng taong nasa litrato. Maliwanag na isa rin siya sa mga kasabwat sa planong matagal ng binubuo ni Gyumja. Alam niyang may taong gustong paghigantihan si Gyumja, ngunit hindi pa niya alam kung sino iyon. Sa dami ng mga taong isa-isang binibisita ni Gyumja matapos makalaya, malinaw na ang lahat ng ito ay hindi basta nabuo sa loob lamang ng ilang araw. Isa itong planong maingat niyang pinaghandaan sa loob ng 13 taon. Isang araw habang nagtatrabaho si Gyumja sa panaderya, dumating doon si Detective Choi. Siya rin ang investigador na humawak sa kaso 13 taon na ang nakalipas. Noon pa man ay hindi na siya naniniwalang si Gyumja ang tunay na pumatay sa bata, at hanggang ngayon ay ganoon pa rin ang kanyang paniniwala. Mula rito ay bumalik ang kwento sa nakaraan. Sa panahon ng investigasyon, napansin ni Detective Choi na maraming bagay ang hindi alam ni Gyumja na dapat sana ikabisado ng totoong salarin. Halimbawa, wala siyang ideya tungkol sa nawawalang hole ng bata, hindi niya alam ang hitsura nito, at hindi rin niya masabi kung anong kulay ng unan ang ginamit sa mismong pagpatay. Sa kabila ng mga mali at kulang niyang sagot, patuloy pa rin niyang ipinipilit na siya ang may kasalanan. Nang dalhin siya ng mga pulis sa mismong pinangyarihan ng krimen upang ipakita kung paano naganap ang pagpatay, kitang-kita ang kanyang pag-aalinlangan. Habang ginagawa iyon, may isang lalaking nakatayo sa gitna ng mga tao na palihim na nagbibigay sa kanya ng mga senyas kung ano ang dapat niyang sabihin. Dahil sa mga palatandaang iyon, nagawa niyang kumbinsihin ang pulisya na siya nga ang pumatay. Ngunit nananatiling palaisipan kung sino ang lalaking iyon at bakit handang akuin ni Gyumja ang kasalanang hindi naman niya ginawa para lamang maprotektahan siya. Pagbalik ng kwento sa kasalukuyan, makikitang pumunta si Gyumja sa isang adoption center upang humingi ng impormasyon tungkol sa isang bata. Gayunpaman, tumanggi ang babaeng nasa resepsyon na magbigay ng anumang detalye dahil sa mga patakaran ng ahensya. Ngunit determinado si Gyumja na makuha ang mga record na iyon sapagkat ang batang hinahanap niya ay walang iba kundi ang sarili niyang anak na si Jenny. Unti-unting isiniwalat ang nakaraan ni Gyumja. 18 taong gulang pa lamang siya nang mabuntis. Ngunit agad siyang tinalikuran ng kanyang nobyo at ayaw nitong panagutan ang sanggol. Maging ang sarili niyang mga magulang ay tutol din sa pagbubuntis niya. Dahil wala na siyang ibang malapitan, humingi siya ng tulong sa kanyang guro na si Mr. Baek. Pumayag naman itong tumulong, ngunit kapalit nito ay paulit-ulit siyang sinamantala at inabuso, hindi lamang sa pisikal kundi pati na rin sa emosyonal. Matapos makulong si Gyumja, ipinadala sa adopsyon ang kanyang anak na si Jenny. Kaya nang makalaya siya makalipas ang 13 taon, iisa lamang ang kanyang layunin, mahanap muli ang kanyang anak. Isang gabi, palihim siyang pumasok sa gusali ng adoption center at lihim na sinuri ang mga record. Doon niya natuklasan na ang 13 taong gulang na si Jenny ay nakatira na ngayon sa Australia, kasama ang kanyang mga umampon. Pagkatapos malaman ang kinaroroonan ng anak, agad siyang naghangad na makapunta sa Australia. Ngunit dahil kapos siya sa pera, humingi siya sa kanyang amo sa panaderya ng 3 buwang advance na sahod. Bilang kapalit ng tiwalang ibinigay sa kanya, mas lalo siyang nagsumikap sa paggawa ng mga cake at iniwan pa ang kanyang bank account bilang kasiguruhan. Samantala, naging malapit siya sa isa niyang katrabaho na si Shik. Habang mas tumitibay ang kanilang samahan, ibinahagi ni Gyumja ang buong katotohanan tungkol sa kanyang nakaraan. Inamin niyang nakulong siya sa loob ng 13 taon dahil sa isang kasong hindi naman talaga niya ginawa. Sinabi rin niyang si Mr. Baek ang tunay na pumatay sa batang si Wonmo. Ipinaliwanag niya na bagamat naging kasabwat siya sa pagdukot sa bata, wala siyang intensyong patayin ito.
Nakuha na ni Mr. Bake ang hinihinging ransom, ngunit sa halip na pakawalan ang bata ay pinaslang pa rin niya ito. Maya-maya ay tumawag si Mr. Bake at nagbanta na kung gusto niyang makita pang buhay ang kanyang anak, kailangan niyang akuin ang pagpatay kay Wonmo. Bilang isang ina, wala siyang ibang pagpipilian kundi sumunod. Dahil dito, napilitan siyang akuin ang krimeng hindi niya ginawa at kapalit nito ay 13 taong pagkakahiwalay nila ng sarili niyang anak. Pagkatapos makuha ang pera mula sa amo ay agad siyang nagtungo sa Australia. Pagdating doon, nalaman niyang napunta ang kanyang anak sa isang mabuting pamilya na nagpalaki rito ng may pagmamahal at pag-aaruga. Itinuring nila si Jenny na tunay nilang anak at naging mahalagang bahagi siya ng kanilang pamilya. Gayunpaman, kahit may pagmamahal siya sa kanyang adoptive parents, nanatili pa rin sa puso ni Jenny ang paghahangad na makilala ang kanyang tunay na ina. Nang magkita silang mag-ina, agad niyang iginiit na sumama kay Gyumja pabalik ng Korea. Sinubukan pa siyang pigilan at kumbinsihin ni Gyumja na manatili sa Australia, ngunit matigas ang ulo ni Jenny. Sa huli, iniwan niya ang kanyang adoptive family at sumama sa kanyang tunay na ina patungong Seoul. Pagbalik nila sa South Korea, hindi pa rin nakakalimutan ni Gyumja ang kanyang matagal ng pinaghahandaang paghihiganti. Una niyang pinuntahan si Yuson na matagumpay nang nagawa ang baril mula sa blueprint na ibinigay niya noon. Isa lamang ang naging problema, maikli ang abot ng sandata. Kasunod nito ay nakipagkita siya kay Park, isa rin sa dati niyang kasamang bilanggo. Tulad ni Sehyun, si Park ay minsan ding inapi ng parehong babaeng preso. Noong magkasakit ang babaeng iyon, si Gyumja mismo ang nag-alaga rito. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, unti-unti niyang nilalagyan ng bleach ang pagkain nito hanggang sa tuluyang mamatay ang mapang-abusong bilanggo. Dahil sa pangyayaring iyon, may mga taong nagsimulang tawagin siyang isang mapanganib na mangkukulam, samantalang para sa iba ay isa siyang tagapagligtas na nagbibigay ng hustisya sa mga inaapi, lalo na kina Soo-hit Park. Sa kasalukuyan, si Park ay asawa na pala ni Mr. Bake. Nang sabihin ni Gyumja ang kabuuan ng kanyang plano, agad itong pumayag na tumulong. Matagal na rin kasing nagsasawa si Park sa kalupitan at pang-aabusong ginagawa ng kanyang asawa. Dahil pareho silang may dahilan upang pabagsakin si Mr. Bake, nagpasya silang isagawa ang kanilang plano sa mismong gabing iyon. Ngunit bago pa man nila maisakatuparan ang lahat, napansin ni Gyumja na tila mailihim na sumusunod at nagmamasid sa kanya. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Pastor Kim. Sa loob ng maraming taon, naniwala siyang tunay niyang nabago si Gyumja sa pamamagitan ng pananampalataya at mabubuting aral. Hindi niya alam na ang lahat ng ipinakitang kabutihan ni Gyumja sa kulungan ay bahagi lamang ng isang mahabang pagpapanggap upang mapababa ang kanyang sentensya. Nang matuklasan ni Pastor Kim na naloko lamang siya at nabigo ang lahat ng kanyang pagsisikap, nagpasya siyang makipagsanib kay Mr. Bake. Siya na ngayon ang nagsisilbing mata ni Mr. Bake at lihim na binabantayan ang bawat kilos ni Gyumja. Maging ang larawan ni Gyumja at Park na magkasama ay ipinadala niya kay Mr. Bake bilang patunay na may binabalak ang dalawa. Nang makita ni Mr. Bake ang litrato ni Gyumja at Park, agad siyang nagitngit sa galit. Hindi niya inakala na ang sarili niyang asawa ay kakampi pala ng babaeng matagal na niyang kinatatakutan. Dahil dito, kumuha siya ng 2 bayarang mamamatay tao upang ipapatay si Gyumja at Park. Tinawagan niya si Park at inutusang umuwi ng bahay, habang ipinadala naman niya ang 2 hitman upang tapusin si Gyumja. Ngunit nagkamali siya ng inakalang madali lamang ang lahat. Bago pa makakilos ang mga salarin, naunahan na sila ni Gyumja at walang pag-aatubiling binaril ang 2 hanggang sa mapatay ang mga ito. Kasabay nito, makikitang nakagapos si Park sa isang upuan habang walang awang binugbog ni Mr. Bake. Pagkatapos siyang saktan, naupo pa ito sa hapagkainan upang kumain at balak sanang patayin si Park kapag natapos na siya. Ngunit bago pa niya maisagawa ang plano, bigla siyang nawalan ng malay. Hindi niya alam na bago pa umalis ng bahay si Park, ay nahaluan na nito ng pampatulog ang pagkaing inihanda niya. Ginawa niya ito matapos silang magkita ni Gyumja at pag-usapan ang kanilang plano. Matapos mawalan ng malay si Mr. Bake, magkasamang dinala ni Gyumja at Park ang nakagapos nitong katawan sa isang abandonadong paaralan na matatagpuan sa gitna ng isang malamig at nababalutan ng nyebeng bundok. Isinama rin ni Gyumja ang kanyang anak na si Jenny. Hindi niya ito dinala upang masaksihan ang paghihiganti, kundi upang malaman ng bata ang buong katotohanan. Gusto niyang patunayan na hindi siya ang tunay na mamamatay tao at ipakita kung sino talaga ang dahilan kung bakit siya nakulong at napalayo sa kanyang anak sa loob ng maraming taon. Itinutok ni Gyumja ang baril sa sentido ni Mr. Bake at inutusan itong aminin ang lahat ng kanyang kasalanan sa harap ni Jenny. Sinabi niyang ipaliwanag nito kung bakit napilitan siyang akuin ang krimen at kung bakit sila nagkahiwalay ng napakahabang panahon. Matagal na sanang gustong sabihin ni Gyumja ang lahat sa kanyang anak, ngunit dahil lumaki si Jenny sa Australia, nahirapan silang magkaintindihan sa wika. Kaya si Mr. Bake mismo ang pinilit niyang magsabi ng buong katotohanan sa wikang Korean. Upang mailigtas ang sariling buhay, wala nang nagawa si Mr. Bake kundi isiwalat ang lahat. Habang nakikinig si Jenny sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig,
unti-unti niyang naunawaan ang sakripisyong pinagdaanan ng kanyang ina. Napaluha siya at agad niyang niyakap si Gyumja matapos marinig ang buong katotohanan. Habang kinakapap ni Gyumja ang bulsa ni Mr. Baek, may nakita siyang isang cellphone na may nakakabit na keychain. Nakapansin siya ng isang pulang Holland na agad niyang nakilala bilang pag-aari ni Wonmo, ang parehong ebidensyang hindi kailanman nakita ng pulisya noong panahon ng investigasyon. Ngunit hindi lamang iyon ang laman ng keychain. May iba pang maliliit na laruan na tila pag-aari rin ng ibang mga bata. Dahil dito mabilis niyang naisip na hindi lamang si Wonmo ang naging biktima ni Mr. Baek. Sa tindi ng kanyang galit, binaril ni Gyumja ang magkabilang paa ni Mr. Baek upang hindi ito makatakas. Pagkatapos ay agad niyang tinawagan si Detective Choi. Sa kanilang pag-uusap, ibinalita ng detective na may 3 pang bangkay ng mga batang natagpuan sa kagubatan sa labas ng syudad. Nang ipakita ni Gyumja ang keychain na nakuha niya kay Mr. Baek, agad na napagtanto ni Detective Choi na iisang tao lamang ang responsable sa lahat ng magkakaugnay na pagpatay. Nang magpunta sila sa bahay ni Mr. Baek upang magsagawa ng mas malalim na investigasyon, doon nila nadiskubre ang ilang video cassette na naglalaman ng mga nakapangingilabot na record ng bawat batang kanyang pinaslang. Ipinakita sa mga video kung paano niya dahan-dahang pinahirapan at walang awang pinatay ang mga inosenteng bata. Matapos makuha ang lahat ng ebidensya, ipinatawag ni Gyumja ang mga magulang ng bawat biktima sa abandonadong paaralan. Isa-isa niyang ipinapanood sa kanila ang mga video ng huling sandali ng kanilang mga anak. Halos mawala ng lakas ang mga magulang habang pinapanood ang matinding kalupitang sinapit ng kanilang mga anak. Pagkatapos nito, inilabas nila si Mr. Baek at iniharap siya sa lahat ng naroroon habang unti-unting nabubunyag ang kabuuan ng kanyang mga karumal-dumal na krimen. Dito tuluyang nabunyag ang tunay na pagkatao ni Mr. Baek. Isa pala siyang guro na buwan-buwan ay lumilipat ng paaralan upang magturo. Sa bawat bagong eskwelahang kanyang pinapasukan, pumipili siya ng isang batang estudyante mula sa paaralang iyon, dinudukot ito, at pagkatapos ay brutal na pinapatay. Ang mas nakakakilabot, hindi niya pinipili ang sariling estudyante upang maiwasang mapag-usapan o mapaghinalaan. Matapos ang pagdukot, tatawagan niya ang mga magulang ng bata upang humingi ng ransom. Ngunit kahit maibigay na nila ang hinihinging pera, wala pa rin siyang balak ibalik ng buhay ang kanilang anak. Dahil sa maingat niyang paraan ng pagkilos, hindi siya kailanman napagbintangan at paulit-ulit siyang nakaligtas sa batas. Ngayong alam na ng lahat ng mga magulang kung sino ang tunay na pumatay sa kanilang mga anak, ipinaubayan ni Gyumja sa kanila ang magiging kapalaran ni Mr. Baek. Maaari nila itong isuko kay Detective Choi upang dumaan sa legal na proseso, o maaari nilang sila mismo ang magbigay ng nararapat na parusa. Napagkasunduan nilang pagbotohan muna ang magiging desisyon. Nang matapos ang botohan, lumabas na iisa ang pasya ng lahat. Nais nilang sila mismo ang maghiganti sa lalaking sumira sa kanilang mga pamilya. Maging si Detective Choi ay hindi tumutol sa kanilang naging pasya. Bago simulan ang lahat, namahagi si Gyumja ng malalaking plastik na ilalatag sa sahig at binigyan din ang bawat isa ng raincoat na isusuot. Ginawa niya ito upang matiyak na walang bakas ng dugo o anumang ebidensyang maiiwan sa lugar. Isa-isang lumapit ang mga magulang kay Mr. Baek upang ibuhos ang lahat ng kanilang galit at sakit. May gumamit ng kutsilyo, may humawak ng palakol, at mayroon ding gumamit ng lagari. Kung anumang bagay ang kanilang nahawakan, iyon ang naging sandata nila laban sa lalaking pumatay sa kanilang mga anak. Nang tuluyan ng mawala ng buhay si Mr. Baek, binalot nila ang kanyang bangkay gamit ang plastik na inihanda ni Gyumja. Pagkatapos ay nagtungo silang lahat sa gitna ng kagubatan, naghukay ng malalim na libingan at doon inilibing ang kanyang katawan. Isinama rin nila sa hukay ang mga raincoat na kanilang isinuot upang wala nang matirang anumang ebidensya. Ngunit bago patuluyang matabunan ang hukay, pinahinto sila ni Gyumja. Naisip niyang natupad na ang paghihiganti ng bawat magulang, ngunit siya mismo ay hindi pa nakakaganti para sa 13 taong nawala sa kanyang buhay. Lumapit siya sa bangkay ni Mr. Baek, tinitigan ito ng ilang sandali at saka itinutok ang kanyang baril sa ulo nito. Isang malakas na putok ang umalinggaw-ngaw na tila siyang naging huling kabanata ng kanyang matagal na kinimkim na puot. Pagkatapos noon, itinapon niya ang kanyang baril sa loob ng hukay bago tuluyang tabunan ang bangkay ni Mr. Baek. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon ng pagdurusa, nakaramdam siya ng tunay na ginhawa. Nang matapos ang lahat, nagsama-sama ang mga magulang at nagpa-picture bilang isang grupo. Ginawa nila ito bilang simbolo na pare-pareho silang may pananagutan sa nangyari at walang sinuman ang maaaring magsisi o isisi ang lahat sa iba sa hinaharap. Pagkatapos ay nagtungo silang lahat sa panaderya at tahimik na ipinagdiwang ang pagtatapos ng napakahabang kabanata ng kanilang paghihirap. Naghati-hati sa isang cake. Ilang araw ang lumipas, dumating sa Korea ang adoptive parents ni Jenny mula sa Australia upang sunduin siya. Bagamat napakasakit para kay Gyumja ang muling mawalay sa kanyang anak,
alam niyang iyon ang pinakamainam na desisyon. Noon ay nakulong siya ng 13 taon dahil sa krimeng hindi niya naman ginawa. Ngunit ngayon, alam niyang tunay na siyang nakapatay. Dahil dito, naniniwala siyang hindi na niya kayang ibigay kay Jenny ang isang normal at payapang buhay. Kaya kahit mabigat sa kanyang puso, hinayaan niyang bumalik ang anak sa pamilyang makapagbibigay rito ng mas ligtas at mas magandang kinabukasan. Sa pagtatapos ng lahat, naiwan si Jumja na dala ang kapayapaang matagal niyang hinanap at dito nagwawakas ang kwento. Shout out at salamat sa lahat ng nagko-comment at sumusuporta sa channel. Ito ang ilan sa mga active viewers natin.